bata ka, saan ka nagpunta? Ha? Kalituhan sa pag-ibig ng ama ang dulot ng malupit nitong pagdidisiplina kay Dayan at maging sa ibang kapatid. Madalas namang wala ang kanilang ina na naghahanap buhay bilang isang guro. Hindi ka lang makabait! Bihira yung memories ko na magaganda. Mostly everyday. Yung moment na pinapalo niya ako, masyado siyang stricto. Basta isang mali, kailangan papaluin ka niya. Lahat yata ng pamalo, naranasan ko na. Maraming beses gusto ko maglayas noon. Kasi feeling ko parang hindi ano yung bahay namin. Parang feeling ko, ano ba itong bahay namin? Uuwi ako, ginakabahan ako, bagang magkamali ako. Milate ka na naman, pinalo ka na naman ng tatay mo. Oo eh. Bakit? Hindi ko nga alam. Mabait siya sa lahat ng tao, matulungin, friendly. Ano siya, tinatawag siya dun sa amin, Santa Claus. Lahat ng bata, pag nakita ng tatay ko, sinusunod siya. Yung parang lahat ng bata nawiwili sa kanya. Binibigyan niya ng piso, binibigyan niya pagkain. So, kaya lang nataka kami pagdating sa bahay, iba yung tatay namin. Yung hindi siya ganun, yung hindi siya sweet. So, pagdating sa bahay, ganun siya yung takot na takot kami. Oh, kain muna kayo, pare. Salamat, Mare. Thank you. Thank you, Mare. Sige, walang ano man. Sige, dyan na muna kayo ha. May gagawin lang ako. Mukhang masarap to, ah. Oo naman. Babalik ako sa usapan. Meron akong isang anak. Proud na proud ako sa kanya. Kasi every year, umaakit ako sa stage dahil sa kanya. Eh, sino pa? Di si Dayan. Proud pala si Papa sa akin. Kasi hindi niya sinasabi yun. Ang galing-galing nun. Lagi yung may honor, ganyan. Sabi ko, proud pala si Papa kahit pinapalo niya ako. Akala ko hindi siya proud sa akin. Hindi kasi siya expressive. Natagpuan ni Dayan ang kalinga at atensyon sa kanyang mahal na lola. Subalit, panandalian lamang ito. Ang dami ko ring memories sa lola ko kasi siya yung nagturo sa akin ng magagandang asal. Bago kayo matulog, magpipray siya, God, salamat. Ganun lang, ganun ko na siya maalala kasi katabi ko siya natulog. Siya yung naging best friend ko sa bahay. Kaya nung namatay si lola, feeling ko nun, wala na akong kakampi. Kasi yung mga kapatid ko, hindi ko sila naging close. Dahil dito, tuluyang nawalan ng kanlungan si Dayan. Takot at galit ang tuluyang naghari sa kanya. Paborito niya ako magtimpla ng kape. Sumusunod ako dahil out of takot talaga yun. Kaya lang dahil ayoko makita tatay ko, nanginginig ako. Madalas yung nababasag ko yun. Nababasag ko yung baso. Pag nabasag ko yun, alam ko na mangyayari sa akin. So papaluin niya na ako. Nilayo ko talaga sarili ko sa family ko dahil wala akong maramdamang comfort. O feeling ko talaga nag-iisa ako. Kaya maraming beses no, hindi nila alam. Gusto ko nang umalis ng bahay namin. Dayan, Ano po yun, tay? bakit mo ako sinasagot kanina? Hindi po kayo yun, tay. Si Romel po yun. Pinagbibintangan niya kasi ako. Kahit na, ako pa rin sinasagot mo! Bastos ka! Walang modo! Ang paulit-ulit na mga pangyayaring ito ang halos magtulak sa kanya na magrebelde. Ngunit bago man magtungo sa hindi magandang landas, narinig ni Dayan na may isang ama sa langit na nagmamahal sa kanya. Tapos isa-isa niya kami tinatanong kasi, kumusta ka? Kumusta ka nang lumalaki? Kumusta childhood mo? Naiyak na kagad ako. Childhood, ano ba sasabihin ko? Tapos yun, yung ako nang iyak hanggang nailabas ko sa kanya. Alam niyo po, hindi po masaya ang childhood ko. Napakalaki palang mundo para magkaroon ako ng bitterness. Napakalaki ng mundo na masarap mag-enjoy. Tapos ikukulang ko lang yung sarili ko sa ganun. Sabi ko, napakasarap mabuhay. So, ayoko na ng ganito. So, nung nakilala ko si God, talaga personally dun sa camp, nailabas ko lahat ng mga sakit, mga nararamdaman ko. Nagbago yung perspective ko nun sa buhay. Unti-unti nagpo-process ako na kailangan i-open ko sarili ko sa parents ko. Kailangan hindi ako lalayo. Kailangan ako mismo gagawa ng paraan para ilapit ko yung sarili ko sa kanila. So, kasi hindi pa ako marunong ng mga words of affection. Pero nang in-open ko yung sarili ko, sabi ko, itry ko kaya.
sabihin ko yun. Nung una naasiwa ako, I miss you, I love you, ma. Parang, ha? Bubalsa. Pero nung unti-unti ko na siyang nasasabi, nasanay na ako, masarap pala sa pakiramdam na may minamahal ka. Sa paglipas ng maraming taon at mahabang pagpoproseso, narinig ni Dayan ang mga salitang noon pa ay hinihintay na sa ama. Sorry sa mga nakit na nagawa ko sa inyo. Sorry kung sinasaktan ko kayo ng pinapalo. Pinapubro ko kayo magalit sa akin. Hindi ko sinasadya yun. Mahal mo kayo mga anak ko. Our earthly father natin hindi perfect. Pero ang ating heavenly father ay perfect. Tapos, wag niyong titingnan si God as katulad ng earthly father. Sa ngayon ay isa ng guro si Dayan at ginagamit ang naging karanasan upang magbigay ng pag-asa sa mga kabataan. Na-realize ko yung mission ko as a teacher that I could be able to touch other people's lives by sharing them my stories, by giving them inspiration, by motivating them to continue with their life, continue with their dreams, continue on achieving their dreams, and continue loving others. What I learned from my life is we are willing to forgive our parents, we are willing to love them unconditionally, we are willing to allow them to know more about us and learn so much about them. Malay mo may pinagdadaanan sila. Kung hindi man sila kayang maging malapit sa atin, tayo mag-open up sa kanila. Tayo ang mag-effort para makilala natin sila. Sabi nga, love begets love. Mararamdaman mo yung love pag ikaw mismo nagbigay ng love. So, minsan kasi mahirap ibigay yung love pag wala yung love ni God sa buhay natin. So, kung kayo madali magmahal dahil mayroong nag-uumapaw na pagmamahal galing kay Lord. Kaya sabi ko, God, thank you so much kasi ikaw lahat. Praise God sa buhay ni Dayan. Alam mo, napaka-importante talaga ng relationship ng isang anak sa kanyang mga magulang, lalong-lalo ng isang babae sa kanyang ama. Totoo yan. Kasi dito niya kinukuha dito niya unang na-experience yung confidence, yung self-esteem, yung approval. At kung hindi niya natatanggap yun sa kanyang sariling ama, at lalong-lalo na kung abusive ang itong ama, sobrang nakaka-apekto talaga to dun sa identity ng tao. Kaya nakita natin kay Dayan, di ba, meron siyang fear, meron siyang self-esteem issues. Buti na lamang nakasali siya doon sa Bible camp. At nakilala niya ang ating perpektong Heavenly Father na minamahal siya in spite of herself, na tinatanggap siya and approves of her. So, malaking bagay talaga ang makilala natin ang totoong Diyos Ama dahil dun talaga natin makikilala ang sarili natin at dun tayo makakakuha ng sense of worth, identity, and esteem. Yes, that's so true. Nagustuhan ko dito sa story ni Dayan, nagkaroon ng opportunity yung father to apologize to her daughter. Alam mo kasi, as parents, we have to know what is the motive of discipline, and that is always out of love, to correct out of love. Pag tayo ay galit na nagdidisiplina, na mamalo tayo in anger, then that is for selfish reasons. Kasi we just want to gratify our anger. Gusto natin, parang revenge, di ba? Hindi eh. Kung ikaw ay magdidisiplina o pinili mo ay mamalo, no? It always has to be controlled. It always has to be hindi ka galit. So, kung ikaw ay galit, umalis ka muna. Step out of the place. You pray to the Lord. Deal with that anger. Then you can administer kung anong discipline ang napili mo at angkop lang sa bagay na ginawa. And then from there, you always have to assure your child na, do you know why mommy or daddy spanked you? We spanked you because you disobeyed or you disrespected. Di ba we told you na pag nag-disobey ka, may ganitong consequence. But we love you and that's why we spank you. And I want you to know that we will always love you. And you hug them. So parang nare-reassure na talagang discipline is really always done in love. Alam niyo po, this is your day of salvation because the Lord really wants to have a relationship with you. I just want to remind you that Jesus died on the cross to save us from sin so that kung sino mang magtitiwala sa Panginoong Hesukristo ay
mabibigyan ng panibagong pagkakataon upang maayos ang relasyon sa Diyos Ama. So if that is you, and you really want to know this perfect Heavenly Father who loves you so much, He's willing to die for you, come into prayer with me. And let us pray and receive Jesus Christ as our Lord and Savior so that we may be restored with our perfect, loving Heavenly Father. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. Humingi po ako ng patawa dahil po ako'y makasalanan at dahil din sa aking mga desisyon, ako po'y nakapalayo sa iyo. Pero naniniwala ako na ipinadala mo si Jesus para mamatay sa krus upang salbahin ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, hindi perpekto ang puso ko. Pero Jesus, iniimbitahan ko kayo sa aking puso para linisin ang puso ko. Punuin niyo ako ng inyong espiritu. Tulungan niyo po ako na mabuhay ng paraan na magiging sang-ayon sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpapatawad. Maraming salamat din sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ito. At Panginoon, gusto ko po kayong makilala pa. Higit pa, gusto kong makilala ang ating nagmamahal na Diyos sa langit, Diyos Ama sa langit. Dahil alam kong magandang plano niya sa akin, dahil alam kong walang hanggan ng kanyang pagmamahal, at alam kong magandang plano niya sa buhay ko. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Dinadasal ko to sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text YES, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Business is booming sa furniture shop ni Ray at Evelyn. Busy sila sa dami ng orders na pumapasok. At syempre, ikinagagalak naman nila ito. Naaalala pa ng dalawa kung papaano sila nagsimula. Yung pinag-umpisahan namin, marami kaming pinaganuhan ng utang, marami kaming binabayaran na patubuan. Yung nakakasakit ba ng ulo? Na para bang hindi mo malaman kung saan pupunta, saan katatakbo. Pag maraming naniningil, nag-iiba na ako, yung parang bibigay na ako, ganun. Pag marami nang naniningil, aakyat na ako. Ayoko nang nakikita yung mga naniningil pag ganyan. Kasi naranasan ko rin na gusto mong pumunta ka ng palengke. Pamasahe man, wala kang pamasahe. Pero alam kong may pag-uutangan ako sa palengke, ayun nga lang problema, pamasahe, wala akong pamasahe. Nangangamba sa araw, balisa naman sa gabi. Dahil hindi sila dalawin ng tulog, bukas ang kanilang telebisyon kapag oras ng The 700 Club Asia. Naging masipag akong manood yan ng 700 Club. Naano ako dyan yung na-inspire ako dyan, marami silang pinagpipray, hindi lang yung pinansyal. May sakit, marami dyan. Gipit na gipit ako noon. Meron akong 700 sa aking wallet. Na ito ay pinaisip sa akin ng Panginoon na ibigay ko yon sa 700 Club po. Nanalig ang dalawa sa tinig na narinig sa kanilang puso, na naghikayat na maging bukas palad sila sa kabila ng kanilang pangangailangan. Kinabukasan, inihandog nila ang natitirang salapi sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng M. Luhilier Kwarta Padala. Iyon na ang naging simula ng pagsulong ng kanilang negosyo. Wala pang isang linggo mula nang magmiyembro sila sa The 700 Club Asia, isang malaking proyekto ang pumasok sa furniture shop nila. Ang 700 pesos naging 160,000. Nung binigay ko yon, talagang binuwas sa akin ng Diyos ang pagpapala. Walang kasindakila ang Panginoon. Pero isang pangyayari ang humamon sa kanilang pananalig. Nanganib ang buhay ng anak nilang si Reynalyn. Yung uso yung dingin, yung nag-chill na siya. Nilalagnat siya, pero yung time na yun na gabi, parang matigas na siya. Yung nakaganyan yung kamay niya, nilaladad ko pilit, ayaw niyang magbukas yung kamay niya, ganun.
Nagkataon na nakabukas yung ating gabi yun, nakabukas yung kay 700 Club, na ano ko yung kay Connie. Sabi niya na may mag-ina dyan na may sakit ang iyong anak, mataas ang lagnat. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Just lay your hands on your baby right now. Pagagalingin ng Panginoon yung anak mo. Napagaling na ng ating Panginoong Jesus ang batang yan ng anak mo. Sumunod ka lang sa panalangin ko. Sa ngalan ni Jesus, patuloy mong panalangin ang anak mo at magpasalamat ka sa ating Jesus. Pagkatapos namin nag-pray, tinignan ko, yung kamay niya, ginanyan na niya, yung lumadlad yung kamay. Talagang tuwang-tuwa ako nun sa Panginoon na talagang napakabuti niya, yung dinig niya yung prayer namin. Ang mga pagsubok na pinagdaanan ng pamilya ni Rey at Evelyn ngayon ay patotoo sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Ang kagalakang pumupuno sa mga puso nila ay nagbubukal ng higit pa nilang pagiging bukas palad. Kasabay nito ay ang patuloy na pagdaloy ng pagpapala sa buhay nila. Continue po yung blessing na binigay sa akin. Sa ngayon po, wala na po ako mahihiling kasi saludo na po kay Lord yan kasi talagang napakabait niya. Binibigay niya lahat sa amin. Marami akong natutulungan. Sana patuloy niya kaming pagpalain para marami pa kaming matulungan. Sabi nga sa Matthew 7:11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? The key word there is ask. Bagamat all-knowing ang Panginoon, alam na niya ang ating mga nais hilingin. Sa Kanya, bago pa man natin ito ipanalangin, gusto pa rin niya na tayo ay humingi sa Kanya. Ang isang dahilan dyan ay para malaman at maintindihan natin na hindi tayo self-sufficient at kailangan natin siya sa anumang sitwasyon sa ating buhay. And another reason is asking God helps us to grow in our faith and in our relationship with Him. Gusto niya talaga na lumaki ang ating pananampalataya at lalo tayong mapalapit sa Kanya. At syempre, higit sa lahat, Ama natin siya. Napakasarap sa pandinig ng isang tatay yung paglalambing sa kanya ng kanyang anak para humingi ng kanyang kailangan. Imagine, tatay natin ang lumikha at nagmamay-ari ng buong mundo. Mayaman si Papa. Yes. Kaya kung ikaw man ay may pangangailangan ngayon, tayo na'y lumapit sa Kanya at humingi tayo sa ating Ama sa Langit. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng aming mga pangailangan, lalo na po dito sa pinansyal. At sabi niyo po, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat dito sa mundong ito ay sa iyo galing. Pati po bahay namin, pati po ang mga kinakain namin, pati po trabaho ay galing sa inyo. Ina-acknowledge po namin yon. Pero hinihiling lang po namin na kayo po ang magpunan din ng aming mga pangailangan sa aming tahanan, sa pag-aaral ng mga bata, sa aming trabaho, Panginoon, o sa aming business. Tulungan niyo po kami na makapagbayad lang lahat ng aming mga utang. Tulungan niyo po kami makapagbayad ng lahat ng aming mga responsibilidad, lalong-lalo na kahit sa tubig, sa electricity, sa pangangailangan sa school, pagkain, sa araw-araw, Panginoon. At kung kami po ay nagkasala sa iyo dahil hindi po namin maayos na minanage ang kaperahang ipinagkatiwala niyo sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng wisdom at kaalaman para po mas maging mabuting manager o steward po ng inyong blessing. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat kami sa iyo dahil kayo po ang aming amang mapaghabag at kayo po ang aming ultimate provider. So thank you po dahil alam namin, excited na po kami kung paano niyo po sasagutin ang aming dasal ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. There are people who are watching right now, no? The Lord has convicted you that, matagal na kayo kinoconvict ng Panginoon na magbigay ng tithe o yung ikapo sa gawain ng Panginoon. And you have been struggling with it, you've been delaying it and saying, Lord, saka na, pag ito nabili ko na, pag nabayaran ko na itong utang, pag ito. For you to rob a person ay masama yun. Pero pag kayo ay nag-rob sa Panginoon, He owns everything. Then His hand will be against you. Then everything that you touch, every business that you enter, lahat ng trabaho ng kahit gawin,
hindi ka makakaipon because the Lord is interested not in your money. He owns everything. But He's interested in your heart. At kung nasaan ang wallet mo, kadalas nandun din yung puso mo. So right now, in the name of Jesus, He's giving you the supernatural power to fulfill your vow to Him. Do not resist His calling today. If He asks you, then give it. Because that's His good and perfect will for you. And He will bless you. Yes. Bless you more than you can imagine. Yes, Lord. In every aspect. Yes, Lord. Even financially, yes, too. Lord. And there are also people who are watching right now. There's someone who's watching right now who's out of job. Wala kayong trabaho at balisang-balisa kayo. You know, the Lord, He wants to give you work. And so right now, He is already preparing that job for you. Be in faith. Do your part. You know, submit your resume. Pumunta ka sa interview. Prepare. You know, huwag ka magpuyat the day before your interview. Do the things that God wants you to do. And He will bless you. He will give you the job that is best for you. There's also someone who's watching right now. A wife na sinasaktan kayo ng asawa mo. You know, the Lord doesn't want you also to carry that abuse at hindi makakabuti rin because the abuse will just worsen. Seek help. The Lord wants you to seek help. There's somebody He's preparing to talk to you. Seek help, but at the same time, do not desire to marry somebody else. No, the Lord, He wants to change your husband, but right now, what God wants you to do is seek help because you should not be in an abusive relationship. You should not be at the end of physical abuse. There's also somebody who's watching right now and you've been crying out to the Lord for the longest time to grant you a child. The Lord has heard your cry and He desires to fulfill your heart's desire because He wants you to experience all the joy and that a child will bring to you. The way you make Him happy, the Lord wants you to experience that too. So He will bless you. In His perfect timing, He is already preparing that child in your womb in the name of Jesus. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Nainganyo ako magbigay para makatulong ako sa mga nangangailangan. Yung pagbibigay ko na 500 every month, ang laki ng ibinalik ng Panginoon. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Kairos. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Problem area nating mga babae sa ating katawan ng ating puson or tummy. Nako, kasama ko dyan. Mabilis lumaki at napakahirap paliitin. Narito pong ilang tips mula sa isang fitness expert para ma-achieve ang pinapangarap nating flat tummy. As a person, syempre normal person, malaking factor din na less yung fat natin sa may mid area. Kasi syempre, hindi rin good na yung fat mo close to your organs eh. So, pinaka-importante to lose weight talaga is on the waist area, lalo kung medyo malaki yung mid area natin. Ang first workout natin for the flat tummy, we're gonna do mountain climbers. So, we'll be needing a mat. Then you have to be on plank position. Yan, start like this, straight arms. Then you have to move your legs alternating, knees to chest. Then if you can go faster, pwedeng mas mabilis siya. So we're gonna do this for 30 seconds. Make sure lang kinokontract yung abs para feel natin talaga siya sa abs.
Yung second workout natin for the flat tummy, this is called plank to push. So, kailangan natin ng mat ulit. Start tayo ng plank position na straight arms. And then you're gonna go down on your elbows. And then go straight up again ng hand. Alternating lang siya for 30 seconds. Okay, make sure you contract yung abs. And yung hips natin, not too high when you go up. Yan. So, tuloy-tuloy lang for 30 seconds. For our third workout, para sa flat tummy, ang tawag dito is scissors kick. So, kailangan pa rin natin ng mat. You have to lie down on the mat. Tapos, hands behind your hips. You have to move your legs up. Tapos, alternating siya, up and down. Make sure to contract yung lower part ng abs. Alternating. Okay, for our last workout, for the flat tummy, we're gonna do a stability ball finger tap. So, kailangan natin ng bola. This is called the stability ball. So, lie down on the mat. Put the ball in between your legs. Tapos, kamay beside the hips. You have to move it up. And then from here, straight arms. Tap the ball. And then baba. Tap the ball. So your arms and legs should go simultaneously, going up. Posible naman talaga na ma-lose natin yung fat sa mid-area. Pero importante din syempre na yung diet natin, kasali siya. Kasi the workout consists of 30% lang. So the diet is the 70%. Mula noon hanggang ngayon, kabi-kabila ang mga puwersang naisumira sa pamilya. Our families are the building blocks of our society. If the families are destroyed, the whole nation is destroyed. That's why Jesus Christ came, not only to redeem you and me, but also our family and all families of the earth. Amen. Just like he promised in Malachi 4 verse 6, he will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents. The key to reconciled families is that we obey God's word. Amen. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His shalom. God bless. God bless you. Bye-bye. Kapit sa patalim si June, kaya siya pumatol sa bakla, magkapera lang. Labis na nanlumo si Rodora nang malamang buntis ang 19 years old na anak. Paano niya ito tinanggap? Tila normal na ang ubusan ng lahi sa pagitan ng pamilya ni Cirilo at ng kaanak nito. Magwawakas pa kaya ito? Ang ating buhay ay mahalaga. Huwag natin itong ipagwalang bahala. Dahil sa Diyos, bawat buhay ay isang mabuting handog. Sa The 700 Club Asia.